Alam kong isa ito sa mga inaabangan nyo sa update natin dito sa kubo dahil nakikita ko nga sa mga komento nyo na maraming nag-aalala sa kubo natin. Kaya wag na po kayong mag-alala dahil ito na po yung video na pinapatong nga natin yung kubo natin sa simento. Pero syempre bago ko ipakita sa inyo ang buong video ng kubo natin nung ipinatong, panoorin nyo muna itong ibang kaganapan namin nung umaga ng araw na yan. Kaarawan nga ng isa sa mga taga-suporta natin dito sa ANTV at nagpaabot nga siya ng pambili ng panghanda dahil gusto niya nga handaan natin siya dito sa probinsya. At ito nga yung napili niyang lulutuin natin, itong pansit na paborito niya nga. Sino kaya dito ang paborito din ang pansit? Siguradong matatakam kayo dito, pasensya na po. Gumawa din pala kami dyan ng bread roll pang dagdag nga dyan sa lulutuin natin na pansit para mas dumami nga yung ihahanda natin. Simple nga lang tong ihahanda natin pero siguradong mabubusog tayo. Nung araw nga na yan ay araw ng linggo at nirequest niya nga din sa amin na sa simbahan nga daw namin siya ipaghanda. Kaya naman ayan, maaga pa lang ay naghanda na nga ako para sa lulutuin natin at eto nga inuna ko na pala yung isasahog sa pansit. O diba, sahog pa lang kahit hindi pa yan kumpleto ay talagang matatakam ka na. At eto naman yung bread roll na ginawa natin, talagang nakakatakam nga nung mga oras na yan at kahit nag-e-edit na nga lang ako ngayon ay natatakam pa rin ako. At ayan nga, naluto ko na rin yung panahog sa pansit. Pagtapos ko nga din naluto yung bihon, ayan, at hinalo ko na nga din yung panahog. At eto nga yung naluto natin na pansit, tignan nyo naman ang sarap-sarap nga, bagay na bagay sa kahit anong panahon. At eto nga yung ilan sa kaganapan namin sa simbahan nung sinelebrate na nga natin yung birthday niya. At kahit pansit nga lang yung nirequest niya sa atin, binilihan din natin siya ng cake. Tapos nga ng Sunday service natin at ng simpleng celebration natin sa simbahan, eto na nga yung naging kaganapan natin dito sa kubo natin. Dahil linggo nga ngayon at walang trabaho ang bawat isa, pinlano ng hadin namin na ngayon namin ipatong yung kubo. Syempre hindi naman natin to kayang buhatin ng mag-isa, kaya ang mangyari nga dito ay bayanihan. Nung mga oras nga na yan, nahihirapan silang buhatin dahil pausad-usad nga lang din sila. Hindi kasi nila yan mabubuhat ng minsanan nga dahil may kabigatan nga din yung kubo natin, kaya ayan, ginagawan nga nila ng paraan kung saan nga sila mapapadali. Ginawa nga nila dyan, nilagyan nila ng kawayan yung bawat poste para pag naipatong na nga nila yung likod ng kubo ay hihilain na lang nila. Habang unti-unti nga nilang binubuhat dyan yung kubo natin, eto naman yung ibang kasamahan natin sa simbahan. At ayan nga, nilabas ko na lang din pala si Moon dyan para malibang nga sila. Hindi rin talaga biro ang pagbubuhat nga ng ganitong kubo dahil may kabigatan nga din ito. Pero alam nyo ba guys, dahil bayanihan nga yung ginagawa nila na kahit sobrang bigat nga ng binubuhat nila, masaya at nag-e-enjoy nga lang kami dyan. Alam nyo ba guys, nung dumating nga itong kubo natin, saka lang din ako nakakita ng nagbabayanihan sa personal. Tunay at totoo pala talaga yung sinasabi nila na kapag ganitong bayanihan nga daw ay sobrang saya. Syempre dito natin mararanasan ang pagtutulong-tulong ng bawat isa. Na kahit sobrang bigat nga nung dinadala nyo ay nagtutulong-tulong kayo para mapagaan. Medyo may kalakihan din kasi talaga itong kubo natin, kaya yan nahihirapan silang iangat. Dito pala sa video na to guys, mapapansin nyo ulit si Papa dyan na tumutulong pa nga siya sa pagbubuhat ng kubo. Ay nako, itong si Papa kahit pagsabihan mo talaga ng paulit-ulit ay hindi nga nakikinig dahil hindi nga rin siya sanay na walang ginagawa. Sinasabi din talaga namin ng mga oras na yan sa kanya na wag na nga siyang makibuhat dyan dahil matanda na nga siya. Alam naman natin na pag matanda na nga ay hindi na nga ganun kasing tibay ng mga buto. Sinasabi pa nga namin sa kanya dyan na baka makuba nga siya dahil ayan, ang bigat-bigat nga nung kubo, nagpupumilit na makibuhat nga rin siya dyan. Kaya nga siguro ngayon ay sinasakit si Papa at nagkaroon pa nga siya ng pilay, siguro dahil na rin dito sa pagbubuhat ng kubo. Sa lahat nga po pala ng nangangamusta at nag-aalala kay Papa, wag na po kayong mag-alala dahil okay na po si Papa, kahit papano ay lumalakas na nga po ulit. Huwag kayong mag-alala guys dahil kapag natupad na nga natin yung mga pangarap natin ay talagang hindi na natin pagtatrabahuin si Papa. Si Papa kasi ngayon ay hindi na nga rin talaga siya pwede mapagod. Di lang rin talaga niya maiwasan na gumawa-gawa at kumilos-kilos nga dito sa farm dahil marami nga rin siyang responsibilidad. Noong mga oras nga na yan guys, sa part na yan ay talagang hirap na silang iangat yung kubo, kaya ayan, pati ako napatulong na nga rin dyan dahil naaawa na nga ako sa kanila. Kunting-kunti na lang din talaga ng mga oras na yan ay makikita na nga nating nakapatong yung kubo dito sa mataas. At eto nga sa wakas na ipatong na rin yung kubo, kaya ayan, kitang-kita na talaga natin ang kagandahan ng kubo natin, lalo na kapag nalinis na nga natin itong paligid. Sa wakas at wala na nga rin tayong makikita sa mga komento na nag-aalala nga sa kubo na baka nga daw masira dahil hindi nga raw nakapatong sa simento. Huwag na po kayong mag-alala dahil aalagaan ko po itong kubo, dahil dito ko po umpisahan na to pa rin lahat ng pangarap ko para kay Papa. Sa part nga na yan guys, bali inaayos pa nga namin yung pagkapatong dahil hindi pala nakasentro sa pinagpatungan. Sobra po ako nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta at naniniwala dito sa ANTV. Syempre nagpapasalamat din po ako ng lubos sa
taong nagpaabot ng suporta para mabili natin itong kubo na to. At syempre higit sa lahat, walang sawang pasasalamat kay Lord dahil siya ang dahilan lahat ng ito. Nawala nga tayo lahat ng bagay na meron tayo kung hindi dahil sa Kanya. Kaya dapat lang na i-appreciate natin yung mga ganitong bagay. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing na natatanggap ko mula sa iyo. Sobrang nagpapasalamat din po ako dahil sa mga taong ipinapaabot mo para tulungan ako na abutin yung mga pangarap ko. Masasabi ko po na hindi ako mali ng pinagkatiwalaan dahil kahit mahirap na yung sitwasyon ay hindi mo pa rin ako binigo. Dahil tapos na rin maipatong yung kubo eto at pinagmerienda na nga rin natin sila dahil alam ko naman napagod nga sila sa pagbubuhat. Naghanda ko nga lang po pala sila ng biskwit dito, kape at yung pansit nga na niluto natin nung umaga. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang po muna ulit ang video. Wag na wag rin po kayong susuko sa buhay. Laban lang rin po para sa pangarap.